supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pera yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Same experience, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema, marami hong lumabas na affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaaring mangyari yun. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. I think that our investigators, the fact-finding natin, the fact-finding already summoned them. Kasi nga, pag bigyan mo kami ng 18 kayong pipirma, kakusapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan. Diba? Ayun yan, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit minsan? Pero tinatanong natin dito. Marami dyan. Siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 magkakasama sila lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yun. Hindi ba dapat yan personal knowledge? Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin. Kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action, kung sino talaga ang pwedeng managot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yun, state na yun. Kasi, ganun
ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Ano pa rin? We will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga, pag nagsabit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo, huwag mo sasayangin ng oras, dapat sa panindigan nyo. Yun lang naman ang gusto natin mangyari. Duterte time definitely yung isa ron, yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Yung pa rin yun. Sigurado, somewhere in Metro Manila. Hindi. Wala pang ICC nun. Yung delivery na yun was before June 30, 2022. Yan, pupunuan pa natin ng detalye yan. Pero, minsan kasi, pagka ganun ang kanyang sistema, talagang alam mo talaga, wholesale na to eh. Meron talaga wholesale na nangyayari itong panahon na yun. Kung mali-mali ito yung pera, di ba? Basta marami tayong source. Galing tayo rin eh. Di ba? We came from there eh. I was a congressman at that time. Kaya, hindi naman ako magtataka kung ganun nga nangyari. Oo, meron na lumabit kay Mike Defensor ko sa picture ko yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Sir, gaano kataas itong tao nito? Ano yung figura niya sa politika? Congress. Congress. Member of Congress. Influential, mataas ang Anong panahon na yun? Influential. Okay? hanggang ngayon, sir? Basta. Ayun na. Hanggang yan. Sir? Basta. Diyan lang yun. Malalaman nyo naman yan. You ask Mike Defensor. Hindi, ano yan eh. Ang unang-una, bago ka kumilos sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong tungkol sa affidavit. Kasi dapat ma-ascertain mo muna yung facts. Eh, paano ka magtatanong ba? Paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung kung balibag yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin lahat. Hindi pwedeng balibag tapos tanggapin natin ng hook, line, and sinker lahat. Eh, sa ano pa lang nga, sa pagkakataon na 18 yung pumirma sa isang affidavit na mga pangyayari na umabot ng mahigit o halos 3 taon, eh baka naman maraming magic masyado yun. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye kung sino talaga ang magpapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Hindi pwedeng 18 kayo tapos nagkwentuhan kayo sa may lahat kayo bibirman affidavit. Hindi naman pwedeng ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang paglalagay ng affidavit, pagiging saksihan sa pangyayari. Hindi ito pagiging receiver na chismis sa isang chat group. Hindi pwede yun. Sir, yung pag-summons kailangan mo may hawak na sila. Not exactly. Kung gusto nila, we will just ask them questions. Oo. Tatanungin sila tungkol sa bawat detalye nun, ng affidavit na yun. So mag-aaral na sila ngayon. Kung gusto nilang talagang aminin lahat na kanila lahat yun, na sila talaga ay nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Aakuin nila ang lahat ng pangyayari doon. Hindi ko alam ang ating, may sapina na ba tayo? Kasi dinirect namin na na magsabit ng individual affidavits. Di ba? Ano naman fair? Fairness lang naman yan eh. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong panamit.